Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo kaagapay. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ang biyaya niya ay nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig niya ay lagi nating nararanasan sa lahat ng panahon sa ating buhay. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayon sa kanya-kanya nating dinadaluhang simbahan, maganda po na tayo po ay magsama-sama munang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo dito po sa 702 DZSFEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Gayon din sa 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Panginoon. Kagapay, simulan natin ang ating programa sa panalangin. Panginoon, sa oras pang ito kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo, Panginoon. Hindi kayo nagbabago sa pabago-bagong panahon at maging sa pabago-bagong pag-uugali ng mga tao. Ngunit kayo'y nananatiling tapat kahit kailan, Panginoon. At sa oras pang ito, Panginoon, aming nilalapit muli sa inyo ang aming mga sarili. Naway makita nyo kami na nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy na nagtitiwala sa inyo sa inyong mga katugunan sa aming pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat mayroon kaming ganitong pagkakataon na makalapit sa inyo, Panginoon. Mayroon kaming ganitong pagkakataon na makadulog sa inyong harapan, Panginoon. Kaya naman, patuloy nyo kaming linisin, ihanda ang aming mga puso, Panginoon, sa inyong katugunan, sa inyong mga mensahe sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat kaagapay namin sa mga oras pong ito, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang pinagkakaabalangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer request, kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, prayer request, Lord. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer request, prayer needs, ay ipadala mo sa amin yan at sisikapin natin na maisama yan sa ating prayer time maya-maya. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay na mayroon ng katugunan ng inyong mga panalangin kahilingan, abay ipadala nyo po sa amin at sama-sama po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Wag po kayong mag-atubili na magpadala ng iyong mensahe sa amin, pwedeng sa Facebook ng FEBC, pwede rin po sa amin personally kung kayo po ay nakapagpadala ng mensahe sa amin para po ma-encourage din ng iba na patuloy na magtiwala sa ating
Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako at patuloy nating bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon. Muli balikan lang natin ang nakasaad sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Kagapay, ang sabi ng banal na kasulatan, gamitin ninyo ang inyong kalayaan sa mabuting bagay. Alam mo, walang gamot sa anumang uri ng pag-uugali na dulot ng ating lumang kalikasan. Ang lubos na kailangan dyan ay kalayaan. Katulad na nabanggit natin noong mga nakaraan, hindi pa sumpong-sumpong ang tunay na malaya. Hindi ito yung tipong malaya ka ngayon, maya-maya hindi na. Masaya ka ngayon, ilang sandali lamang ay iba na naman ang mood mo. May mga ibang tao kasi ngayon na madali mo nang mapag-aralan ang kanilang mood. Yung pabago-bagong emosyon ay hayagan mong nakikita. Halimbawa, may oras ang mood niya. Yun bang matatakot ka lang lumapit sa kanya kapag siya ay sumpungin ang tawag doon. O minsan naman, kailangan mo pang timbangin kung nasa mood ba siya o hindi. Timing, kumbaga. Alam na tuloy ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kanyang mood swing. Mga ganitong oras, magagalitin yan. O kaya naman, bukas niyan, iba na naman ang mood niya. Kagapay, kung ganitong uri ng kalayaan meron ka, sorry, hindi ito kalayaan. You are in bondage and you need a genuine freedom. May mga tao namang hindi mapigilan ang kanilang bibig sa pagpapalaganap ng chismis, kaya hindi nakakawala sa pagiging bihag nito dahil sinanay na ang sarili sa pagbabasa ng kung ano-anong masasamang babasahin sa mga panooring may kinalaman sa mga issue ng buhay ng ibang tao. Subalit ang masakit na katotohanan, kaagapay, mismo ang banal na kasulatan na nagpapahayag ng kalayaan ay hindi man lang mahawak-hawakan, hindi man lang mabasa. Muli mong tandaan, kung anuman ang madalas mong pinifeed sa iyong sarili, yun din ang lalabas sa iyo. Sa kabilang banda, ito ang magandang balita kay Jesus. Kahit ano pa mang issue o pag-uugali ang nandyan, pangalanan mo na lahat. Dahil kung totoo kang pinalaya ng Panginoon, hindi pwede itong maging banta sa kalayaang mayroon ka. Dahil nandyan sa loob mo, nananahan ito, kaya mong pagtagumpayan ito dahil may katulong kang Santong Espiritu na tunay na nagpapahayag ng katotohanan at kalayaan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Pakatatandaan mo, kaagapay, mas higit siya kaysa inggit, kaysa tampo, kaysa selos, kaysa chismis, kaysa anumang pag-uugali na mula sa lumang kalikasan natin. Kaya ka lang nahihirapan madalas dahil sinanay mo ang mga bagay na ito na bihagin ka. Samantalang nagkaloob na ng tunay na kalayaan ng Panginoong Hesus, nasa iyo na ang kalayaan dahil sumasa iyo na si Jesus. Ang tanong o ang taong malaya, walang sabit, walang pagtitimpi, malaya siyang makipag-fellowship. Sabihin na natin may problema siyang pinagdadaanan, ngunit nananatili siyang malaya. Alam niya ang layunin ng kanyang mga pasanin. Ito ang isa sa mga magandang katangian ng isang totoong malaya. Alam mo ang layunin
Alam mo ang layunin ng mga ito sa buhay mo at hindi mo hinahayaang madamay ang kung anumang meron ka ngayon sa kasalukuyan, sa kung ano ang pwedeng magawa ngayon para sa kapurihan ng Diyos. Ang sabi ni Pedro sa isa sa mga liham niya, "Rejoice, my brethren, in the Lord." Rejoice, my brethren, in the Lord, if you face various trials and temptation. Hinihimok niya tayong maging masaya sa kabila ng mga pagsubok at pasaning ating nararanasan. Kagapay, ang kalayaang mula kay Kristo ay para sa iyo. Hindi ka maaaring patigilin sa pagiging anak ng Diyos na masaya, mapayapa at malaya, dahil ito talaga ang hangarin ng Diyos sa iyo. Ang maging malaya ka, ang tunay at ganap na kalayaan ay para sa iyo. Ito ay kaloob ng Diyos sa iyo, kaagapay. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ako nga po pala si Pastor Joseph Gador Mirin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat sapagkat lalo pang nagiging maliwanag ang sinasabi ng inyo pong banal na kasulatan sa mga pangyayari na gaganap sa buong mundo. Kaya ang akin pong dalangin, Ama, na nawa kami pong mga manggagawa, mga miyembro ng mga kaiglesiyahanan sa iba't ibang dako ng mundo ay lalo pang magkaisa na manalangin, na humingi ng inyong tulong, na magpadala kayo ng marami pang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo para ipalaganap, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami pa pong mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na lalo pang maging mainit ang aming pong mga puso sa gawain po ng misyon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa ninyo, lahat ng mga miyembro na talagang kalakip kasama sa gawain ito. Kung meron pa pong iba na hanggang ngayon ay hindi pa po nagiging bahagi, ipuin niyo po ang kanilang puso't kaisipan, upang sa ganon ay masunod namin ang inyo pong ipinag-uutos sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay akin pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen. At sa sandali namang ito, kaagapay, muli tayo ay dudulog sa Panginoon at ilalapit ang ating mga panalangin kahilingan sa ating banal na Ama. Samahan mo ako manalangin, kaagapay. O Diyos, sa oras mong ito, muli kami lumalapit sa inyo, pinararangalan namin ng iyong pangalan, pinasasalamatan namin kayo, Panginoon. Tunay kang banal, tunay kang karapat-dapat na luwalhatiin, purihin at pasalamatan. Panginoon, ipinagkakatiwala muli namin sa inyo ang aming buhay. Patuloy nyo kami linisin, patawarin sa anumang mga nagawa naming kasalanan. Lord, sa oras na ito, inilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan. Ang panalangin po ng aming kapatid na si Aurora Samson Sablawon, Lord, ay ang kanyang anak na nasa Saudi at kanyang mga kapatid sa Dubai. Lord, ang aming panalangin ay patuloy nyo ingatan itong buong tahanan o pamilya ng aming kapatid na si Aurora
Samson Sablawon, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Eugenia Rivera, Panginoon, para sa kanyang anak na si Joel na nasa Taiwan, at patuloy na paggabay ninyo, Panginoon, sa kanilang pamilya at sa kanyang mga anak para wag maligaw ng landas. Panginoon, amin din pong idinadalangin si Dea Santos, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Kaloy, Panginoon, at mayroon pa ring anumang patuloy namin nilapit sa inyo si Dia Santos, Panginoon, para sa kaniyang kapatid na si Kaloy Palad, Lord, for complete healing and restoration. Lord, amin din pong inilalapit sa panalangin si Janet Takbad, Lord. Ang panalangin po ng aming kapatid na ito ay kagalingan mula sa chronic kidney disease ni Onyo, Panginoon, at kalakasan ng kanyang pangangatawan sa lahat ng oras, Panginoon, lalo na po sa kanilang paghahanap buhay. Lord, patuloy ko itinataas sa inyo ang aking kapatid na si Leonila de Jesus Espiritu, Panginoon. Pinagpe-pray namin ang kanyang mga ALS patient, Panginoon, at kayo, Diyos, ang patuloy ang maitaas sa kanilang buhay. Ganon din si Pastor Ricardo Amenta Marcadia, Panginoon. Ang panalangin ng aming kapatid na ito ay kagalingan ni Andro Deronia na nasa ICU sa mga oras pong ito. Alam namin na sa lalong madaling panahon siya po ay makakalabas na at tuloy-tuloy na po ang kanyang pagpapagamot at siya po ay gumaling kaagad sa lalong madaling panahon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, amin din po itinatas sa inyo si Donna Ligatis, Lord, na ang kanyang panalangin ay para kay May Flores, Lord. At alam namin na anumang trabaho ito, Panginoon, ay sasamahan niyo siya, iingatan niyo siya, Panginoon, sa anumang hanap buhay na ibinigay niyo sa kanya, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Ricardo Amenta, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay kagalingan mula sa chronic kidney disease ng kanyang kapatid na si Ricky Marcaida, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, at ganon din yung kanyang asawa na may asthma, Panginoon, na si Sister Cecilia, ay patuloy po namin nilalapit sa inyo na siya po ay makaranas ng kaginhawaan at kagalingan ng inyong kapangyarihan, Panginoon, sa aming kapatid na ito upang maranasan niya ang kagalingan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Liza Ocampo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pamangkin na si Kokoy, Panginoon, na may sakit, Lord, sa puso. Lord, walang imposible sa inyo. Lahat ng anumang karamdamang ito ay kaya niyong pagalingin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya anumang uri ng sakit ito, alam namin na sa iyong banal na dugo, Panginoon, lahat ito ay nilinis ninyo at pinagaling. Patuloy kong pinagpe-pray, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa diyan po sa Pampanga, Panginoon, na sina Sister Rose Santos and Jenna Santos, Panginoon, at ang buong Santos family. Ganon din si Clarita and Alvin Manyalak, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong sambahayan nila. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Ganon din po sa aming kapatid na Sister Ismaela Serrano and Maricar Serrano, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo at alam namin na kayo ang magiging gabay at kalakasan nila. Ganon din po kay Amelia Kasupan and Siso Kasupan, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang buong Kasupan family. Pag-pray din namin si Adelaida Duya, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay sa oras na ito, bigyan niyo po ng kalakasan aming kapatid na ito, at ganun din si Hobita Guevara, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay, paglilingkod. Alam namin na i-reward nyo sila, hindi nyo sila pababayaan, sasamahan nyo sila sa lahat ng pagkakataon. Amin din pong patuloy na dinadalangin ang aming kapatid na si Sister Ginaline Carriaga dyan po sa Hong Kong.
na may mga kailangan niyang pagdaanan ng mga test, Lord, laboratories, Lord. Ang akin pong dalangin ay maging negative na po yung result, hindi na po magtuloy-tuloy ang anumang masamang resulta, Panginoon, sa health ni Sister Ginaline Carriaga, kundi maranasan niya ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pinagpe-pray din namin si Brother Edwin, Sister She, Panginoon, na sila po ay nananalangin para magkaroon sila ng baby. Lord, igawad niyo po ang prayer na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito yung aming mga kapatid na si Sister Queenie dyan po sa Jesus Saves sa Pampanga, Panginoon. Lord, patuloy na kayo po, O Diyos, ang maging kalakasan niya, Panginoon, ang buong family ni Sister Queenie, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Amin din po inilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang Pastor Justino Carion, Panginoon, na kagalingan na mula sa inyo ang kanyang maranasan, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Pinagpipray din namin ang kanyang may bahay na si Pastora Reina Carion, kalakasan at proteksyon ang patuloy na igawad ninyo sa buong pamilya nila, sa buong Carion family. Lord, ganun din si Brother Engineer Romeo David, ang buong David family. Pinagpipray din namin si Brother Romar, Engineer Romar David dyan po sa barko. Lord, ingatan niyo po ang buong pamilyang ito. Ingatan niyo si Brother Romar David, Panginoon, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, maraming salamat dahil alam namin na hindi nyo kami bibiguin, hindi nyo po kami pababayaan. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapanal. Mga kagapa, ay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Ako kay sarap.